Isayas Kabanata 11. Ang mapayapang kaharian. Naputol na tulad ng punong kahoy, ang paghahari ng anak ni Jesse. Ngunit katulad ng pag-usbong ng mga bagong sanga sa pinutol na puno, sa lahi niya'y lilito ang isang bagong hari. Mananahan sa kanya ang espiritu ni Yahweh. Ang espiritu ng karunungan at pangunawa, ng mabuting payo at kalakasan, kaalaman at pagsunod at paggalang kay Yahweh. Kagalakan niya ang sumunod at gumalang kay Yahweh. Hindi siya hahatol ayon sa kanyang nakita, o magpapas siya batay sa kanyang narinig. Ngunit hahatulan niya ng buong katwiran ang mga dukha, at ipagtatanggol ang karapatan ng mga kaawa-awa. Tulad ng pamalo ang kanyang mga salita, sa hatol niya'y mamamatay ang masasama. Maghahari siyang may katarungan, at mamamahala ng may katapatan. Maninirahan ang asong gubat sa piling ng kordero. Maihiga ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magkasamang minjanginain ang guya at ang batang leon. At ang mag-aalaga sa kanila ay isang batang paslit. Ang baka at ang oso'y magkasamang minjanginain. Ang mga anak nila'y maihigang magkakatabi. Ang leon ay kakain ng damo tulad ng baka. Maglalaro ang sanggol sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi mapapahamak ang batang manti kahit pa isuot nito ang kanyang kamay sa lungga ng ulupong. Walang mananakit o mamimonsala sa nasa saklaw ng aking bundok na pinagpala, sapagkat ang buong mundo ay mapupuno ng mga taong kumikilala kay Yahweh. Kung paanong ang karagatan ay napupuno ng tubig, ang pagbabalik ng mga itinapon. Sa araw na iyon, lilito ang isang hari mula sa angkan ni Jesse. At ito ang magiging palatandaan para sa mga bansa. Ang mga bansa'y tatanggo sa banal na lungsod upang siya'y parangalan. Sa araw na iyon, muling kikilos ang Panginoon, upang pauwiin ang mga nalabi sa kanyang bayan na mga bihag sa Assyria, sa Ehipto, sa Patros, sa Ethiopia, sa Elam, sa Sinner, sa Hamat at sa mga pulo sa karagatan. Magbibigay siya ng isang palatandaan sa mga bansa, at titipunin niya ang mga anak nina Israel at Juda na itinapon sa ibang lupain. Pauuwiin ang mga nanggalat na anak ni Juda, mula sa apat na sulok ng daigdig. Mapapawi na ang pagkainggit ng Israel, at mapuputol na ang pagkamarahas ng Juda. Hindi na maninibergo ang Israel sa Juda, at hindi nakakalabanin ng Juda ang Israel. Lulusubin nila ang mga Filisteo sa kanluran, at magkasama nilang sasamsaman ang ari-arian, ang mga bansa sa silangan. Sasakupan nila ang Edom at Moab, at susundin sila ng mga Amonita. Tutuyuan ni Yahweh ang dagat ng Ehipto, at magpapadala siya ng mainit na hangin, upang tuyuan ang ilog Euphrates. Ang matitira lang ay 7 maliliit na batis, na tatawiran ng mga tao, at magkakaroon ng isang malapad na daan mula sa Assyria, para sa mga nalabi sa kanyang bayan. Kung paanong ang Israel ay may nadaanan, nang sila'y umalis mula sa Ehipto.